Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Napakaulan ng panahon ngayon. Medyo maginaw tayo. Giniginaw tayo. Well, wala tayong ginagawa ngayon. Mabuksan natin yung ating mga aklat, yung ating Bible upang bumasa ng ilang bersikulo na nakasulat sa Biblia upang ating matunghayan kung ano ang nakasulat, gaya dito sa nakasulat dito sa Marcos, sa mga aklat ng prophet ng apostol na Marcos. Ito yung mababasa natin sa Kapitulo 12 at ang talata ay 41 hanggang 44. Ito yung sabi, ang babasahin natin. Nakaupo ang Panginoong Yahshua sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang nagahulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyodang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Yahshua ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinabi ko sa inyo, ang inihahandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa na sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kaniyang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Ayan. Dito sa Magandang Balita, Biblia na Bagong Testamento, nabasa natin ang tungkol sa mga paghahandog. Yung mga paghahandog na ginagawa ng mga unang panahon habang ang ating Panginoon, ang Panginoong Yahshua ay nakaupo doon sa tapat ng huhulugan ng mga handog na salapi. Ngayon, habang siya ay nakatingin, marami ang naghuhulog ng mga mayayaman sa kanilang mga barya. Marami. At mayroon din siyang napansin at nakitang isang babaeng dukha na balo na naghuhulog ng 2 anong tawag nito? 2 baryang tanso. So, 2 sa ibang kasulatan ay nagkakahalaga niya ng isang pilak. Kung baga sa atin siguro yan ay 50 cent, 2, kung sa piso ay 1 piso. Samantala yung iba ay marami ang ihinuhulog yung sa mga mayayaman. Umakalansing sapagkat marami ang kanilang ihinuhulog. Ngayon nakita ng Panginoon kung ano ang mga tao o kung sino-sino yung taong naghuhulog, mga mayayaman na binabanggit ng ating Panginoon, at isang babaeng balong dukha. At ngayon sinabi sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, sino ang may malaking tawag nito, sino ang naghulog sa kanila ng mas mahalaga.
At mabuti naman at napansin ng mga apostol ng Panginoon at sinabi nila na yung babae, siguro hindi nila nakita o kaya nalaman din nila na bukal sa loob ang paghahandog ng isang babae ng 2 pirasong pilak na mayroong isang halaga kaysa doon sa marami sapagkat mula sa puso yung kaniyang paghuhulog. Ibig sabihin, yun lang yung nasa kaniyang pilak, kaya hinulog niya para mayroong makakain doon sa loob ng bahay-sambahan o storehouse na sinasabi. Noong panahon na yon, alam natin na ang isang tribo, ang Israel mayroong siyang 12 tribo, at ang isang tribo doon ay tinatawag na mga Libita. At yung mga Libita na yan ay wala silang kaparti doon sa mga mana, sa mga lupain ng Israel, kundi ang kanilang kaparti ay ang templo. Ibig sabihin, lahat sila ay may mga gawain sa templo. Biruin mo isang tribo ni Levi. Kaya kinakailangan talaga na maghandog ka noong panahon. Mayroon kang tithe, mayroon kang offering, at may mga Thanksgiving offering. Yun ang pagkatapos ng panahon yon, kasi naghahandog ang tao sa mga handog na susunugin, hinahandog nila ay tupa, baka, yung pinakamahirap kalapate, at dinadala nila doon sa templo upang ihandog. Bakit? Hindi para kainin ng Panginoon, hindi naman kumakain ng dakilang lumikha, kundi ang halaga o ang mga inihahandog nila, bukod sa sinusunog yung mga taba doon sa mga hayop na yon, ay kinakain ng mga Libita sa kanilang pamilya, kasi yung kanilang mga asawang lalaki naglilingkod doon sa sambahan sa templo ng Jerusalem. Kaya yung templo na yon, ang daming mga gumagawa. May taga-ugas ng mga lahat, mga plato, mga kutsara, mga sandok, kung ano-ano pang mga lutuan, kung anong ginagamit. At yung iba sa kanila ay napupunta doon sa mga pamilya ng mga Libita. Kaya yung 11 na lipi o tribe ng Israel, yun ang nagpupunta doon sa templo araw-araw upang maghandog. Maraming mga kasalanan, naghahandog sila. Kaya yun nang mamatay ang ating Panginoon ay winala na yung mga ganyang klaseng mga palatuntunan. Pero nang hindi pa siya naghahandog ng kanyang sarili, ito nga ang napansin niya. Alam nyo, may mensaheng malaki ito para sa atin. Kasi yung iba sa atin, naghahandog ng kanilang natitira. Kung may sobra, doon sila nagbibigay. Alam mo ang pinag-uusapan dito? Yung ibang sambahan, nag-i-impose talaga sila ng mga tithe. At kailangan talaga ibigay. Bakit? Dahil
para may magamit sila pampasahod, pang sweldo ng kanilang mga empleyado ng sambahan. Bagay na sa panahon ng ating Panginoon Yeshua, maging si Pablo, ang mga kamay ni Pablo at ng mga apostol ang gumagawa para sa kanilang ikinabubuhay. At isa pa, nakakatulong pa sila doon sa kanilang mga kapwa mananampalataya. O minsan naman, tumatanggap din sila ng tulong mula sa mga mananampalataya. Kaya kung minsan may mga mahirap na church, kaya pinapahanda ni Apostol Saul yung mga offering para dadalhin doon sa mga mahirap na church noong panahon ng Asia Minor. Pero dito, balikan natin yung sinabi ng ating Panginoon na yung mga mayayaman ay naghahandog dahil sa sobra-sobra. At yung isang duka na balo ay naghandog sa lahat ng kanyang ikinabubuhay. Ano ang gustong handog ng ating Panginoon? Dito sa Lumang Tipan, ito yung binabasa ng mga nangungulikta ng mga ikapo, tithe, para sa kanilang gawain daw, para sa kanilang mga pastor, para maging masaya ang buhay ng kanilang mga pastor. Pero itong sinasabi ng tres ng Malakyas. Ito yung sabi, 3 at ang talata ay 3 din. At siya ay uupong gaya ng tagapagdalisay at tagapaglinis ng pilak, at lilinisin niya ang mga anak ni Levi, at dadalisay niya silang parang ginto at parang pilak, at kay Yahweh sila ay magiging bayan at magdadala ng isang handog na kaloob sa katuwiran. Noong pamang panahon ni Prophet Malakyas ay ninanais na ng ating Panginoong sa Yahweh ang handog. Hindi masyadong handog na ikapo, kundi yung katuwiran. Ngayon, itong mga mayayaman noon, naghahandog sila ng kanilang mga tira o sobra sa kanilang ikinabubuhay, sa kanilang pag-aari. Hindi na nila siguro binibigay yung tamang hinihingi noon sa mga Levita, para sa mga Levita yung kanilang handog at ikapo. Kaya ang katuwiran ay wala doon sa kanila. Hindi tayo nagsasabi na mag-iikapo tayo lagi, no? Kung minsan, ang daming mga church na nag-i-impose ng mga ikapo. Sa panahon ng ating Panginoon, wala nang mga ikapo na yan. Kung gusto mong magbigay ng ikapo, magbigay ka. Yun sa kaloob mo. Yun sa magandang kalooban. Kaya dito, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ito partikular doon sa mga pera na ibinibigay. Napansin natin na sinabi ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng kaloob ng ibinahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dakila, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Dukha ang buo niyang ikinabubuhay. Pagaman dukha, nagandog pa rin siya. Ibig bang sabihin ito, pinipilit ng Panginoon na maghandog kahit na dukha? Well, kung mayroon ka, kailangan maghandog ka. Pero ang sabi ng Panginoon,
dito sa sinasabi natin, sa binasa natin sa Malakias 3 at ang talata ay 3, ang gusto niyang handog yung katuwiran. Katuwiran. At siya ay magdadalisay sa mga Levita na parang sa ginto. At magdadala ng isang handog na kaloob sa katuwiran. Sabi niya, katuwiran. Lahat para sa lahat, hindi lang para sa mga naghahandog, kundi para sa mga Levita, kailangan katuwiran. Kasi noong panahon, hindi sabihin na yung mga Levita ay laging gumagawa ng matuwid. Wala rin katuwiran. Kayong paghahandog ay parang ginagawa nilang tradisyonal lang upang mabuhay yung mga Levita. Pero wala ang katuwiran. Ibig sabihin, wala yung sinseridad ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya dito, pumapasok mga kaibigan yung sinabi ng ating Panginoon na bagaman siya ay dukha, ay buo niyang ihinandog ang kanyang ikinabubuhay. Hindi ibig sabihin na yung isang pera na yon ayun na talagang ikinabubuhay ng balong dukha na yon. Babaeng balong dukha. Siguro ito ay may reflection sa ating sarili ngayon sapagkat ang babasihan ay katuwiran na dapat natin ihandog. Yung iba na naghahandog, hindi yung pira. Ang sabi doon sa Hebreo 13 at sa iba pang mga kasulatan, nating mababasa na yung haing handog natin, yung iba ay pagpupuri. Bunga ng ating mga labi at pagpupuri sa Panginoon. Kaya dito mga kaibigan, ating nakikita nang tinutukoy ng ating Panginoon na handog ay hindi lang yung handog na material na bagay, kundi yung handog ng katuwiran mula sa ating puso. Sapagkat dito sa atin ngayon sa iba, ngayon sa ating panahon, maging noon pa man, siguro tayo ay naghahandog ng papuri sa Panginoon. Minsan, tayo ay kailangan lang ang Panginoon kung mayroon tayong time. Minsan sinasabi, punta tayo sa mga pagtitipon, sa tamang pagtitipon. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon, ng Biblia. Ay yung iba sinasabi, pag may oras, pag may sobrang oras ako, hayaan mo. Pag may sobrang oras, mag-aaral din ako. Makikinig din ako. Yun, mga kaibigan. Kaya kung minsan tayo ay nawawala ng panahon, naghahandog tayo sa Panginoon sa ating mga halos mga sobrang oras na lang natin. So wala ang halaga sa ibang tao ang paghahandog ng papuri sa Panginoon. Pasasalamat sa Panginoon ng katuwiran. Yung paghahanap ng katuwiran. Saka na lang pag may time na. Saka na lang pag natapos ko na yung aking mga ginagawa. So hindi prioridad ang ibig sabihin. Pero yung balon na nakita ng ating Panginoon, bagaman walang wala, ano yung sabi ng Panginoon? Ibinigay niya ang lahat. Nakita ng Panginoon sa puso ng isang balong pulubi na yan, ang dukha na yan, na ang paghandog niya ng maliit, kasama yung buong
puso at buong lugod na ibinibigay niya sa ating dakilang Panginoon yung lahat ng kanyang pasasalamat kahit na walang matira sa kanya. Inuunan niya. Inubos niya lahat yung isang pera kahit wala na siya. Ibig sabihin, inunan niya kahit wala na natira sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, ang lahat na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ibinigay. Hindi ito nagre-representa, mga kaibigan, doon sa mismo sa pera, kundi ang handog na gusto ng ating Panginoon, yung handog na nagmumula sa ating puso, lalabas sa ating bibig, at yun ay ang ating pagpuri at sumunod at maglingkod sa kalooban ng ating Panginoon. Ay sila ang pinag-aralan. Magandang gabi sa inyo.